Higpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na labanan ng fake news. Si Bien Manalo sa detalye. Maingat sa kanyang binabasa online si Ariel, lalo na ngayong eleksyon. Lalo na ngayong eleksyon kung kailan naglipa na ang mga maling balita tungkol sa mga kandidato. Po kapag po may mga kumakalat na fake news, naapektuhan po yung mga credentials ng mga candidate. Nalalayo po tayo sa mga mas deserving na candidates. Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa fake news. Adiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya. At hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Kaya ang Presidential Communications Office regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan. Layunin nitong magbigay ng accurate na impormasyon sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Puspusan din ang PCO sa paghahatid ng balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner din ng PCO sa Verifiles para palakasin ang media literacy sa mga state-run media tulad ng PTV. Nagpaalala rin ng ilang mambabatas sa Kamara laban sa fake accounts. Ang mga peking account kasi ang salarin sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa pag-aaral ng International News Agency na Reuters, lumabas na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bogus account. Sila ang mga umaatake sa kredibilidad ng International Criminal Court. Problema ang dala ng ghost online accounts lalo na ngayong eleksyon. Pwede kasing magamit yan para manipulahin ang opinyon ng mga botante. Ginagamit po nila sa pang-impluwensya ng voters, sa pang-sway ng voters, at minsan nga nagkakos na ng tension sa fear. Ang bright side lang po, nakakuha po tayo ng commitment from Meta. Nagkaroon po ng regulatory committee or commission, tutulong po sila sa ating pinaglalaban. Ayon sa isang cybersecurity company, posibleng matukoy kung peke ang isang account. Magtaka ka kung kaunti ang kanilang uploaded pictures at maging ang kanilang friends. Kakaiba rin at hindi detalyado ang kanilang personal information sa account. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.